Okay, hi Lynn. So, medyo matagal na, tas isang beses mo lang ginawa tong task na to, yung paggawa ng Nova report. So, ngayon, isisend ko sa'yo via FB yung template namin. Ito, ako yung gumawa nito. Ako lang gumawa ng spreadsheet na to. So, halimbawa may nakita kang irregularity o hindi pagkakapareho dun sa Salesforce at saka doon sa sinend nila sa atin na report, yun yung sinesend natin para iayusin nila kasi yun yung mga problema eh. So lahat ng mga maayos isnabit mo na, tapos lahat ng mga may problema, sabihin mo sa kanila yung problema. So, um, eto yung kapag dinownload ko siya, so winraro lagi yan ang format. Dalawa yung report na kailangan lang tapusin for today. Pero, madalas yan yung mga nare-receive ko 13 attachments, 12, 10, mababa na yung 6. So, medyo swerte ako ngayon na gumagawa ko ng video, dalawa lang. Uh, Pag dinownload mo siya, yung pagkaka-arrange ng mga files, alphabetical order. So, hindi ka naman malilito. Sa paggawa mo ng report, ito nga yun, Realtronics Nova Report, ang unang column, kailangan ko kung ano yung file name para malaman nila kung anong Excel may problema. Yung job number, yung BOL, at saka kung saan, ano yung discrepancy between Excel at saka yung RTX data. So, magbigay tayo ng example ha. Saan campaign to? Nova Team. So, para hindi ka naman mahirapan para sa mga site information ng Salesforce, lahat ng sign information nilagay ko sa draft. Nakikita mo yung one na yun. Ito yon. Andito na lahat. Username and password ng lahat-lahat. So, Salesforce. Tapos ngayon, ano campaign? For Nova. So, magsasign in ako sa Nova. Okay. Ito yung, kay Alfonso yung task na may verification code para nun, i-allow niya yung computer mo na makakonect dun sa site, Salesforce nga. So, ang gagawin mo, um, mag-email ka kay Alfonso na, this is Hazel, ganyan. Sabihin mo, pwedeng paki-allow tong computer na to, paki-send sa akin yung verification code para magamit ko tong computer na to. Sabihin mo na lang, kunyari, nagbakasyon ka, etc., etc. Kaya mo na yun, putyo-putyo lang yun. So, sample tayo. Nakapasok na tayo sa Nova. Ngayon, open ka to isang file. Okay. Tulad ng paggawa ng BOL, yung drop-down, BOL ang piliin mo, and then copy and paste yung BOL number. Oops! Wala. Wala siya. So, tulad niyan, i-send natin to bilang report. Ika-copy and paste ko yung BOL number. Tapos, since nasa Excel siya, lalagyan ko ng yes. Sa RTX wala, kaya lalagyan ko ng no. Okay? Kailangan ko yung field na job number. Anong job number to? Wala. Kasi nga, wala naman siya sa RTX. Pero usually, kung lumitaw yan doon at may problema, makikita mo yung job number. Alam mo naman na yung format. Tapos, ika-copy and paste ko yung file name. Ito ay may rename dito. Copy. Okay. Sunod ay ayan. Tapos na tayo dito sa Excel na to. Nagkataon kasi na isa lang yung BOL na nakalagay dito sa Excel. Pero kung marami-rami yan, tulad neto, yan, magandang example. I-ex ko na tong Winrara kasi dalawa lang naman at nasa pangalawa na ako. So, ang gagawin ko ay magka-copy ako ng isang BOL, paste ko dito sa Salesforce search bar, click ko yung job number para ilista niya lahat ng BOLs na may specific na job number na A108550. Yon. Ngayon, ang task natin ay masigurado na magkapareho ang BOL number na nandito sa RTX at yung mga BOL na nakasulat dito sa Excel. Paano natin magagawa yon? Isa-isahin. Noong una, iniisa-isa ko to, kaya lang masyado siyang nakakabaog. So, gagawin ko, gumagamit na lang ako ng Excel at saka konting magic. So, napunta na ako sa job number. Nakikita mo ngayon yung screen natin. Nandito na lahat ng
listahan ng BOL. So, ikakopy ko to, itong buong section na to, mula dun sa edit delete hanggang sa net weight. At bale yung mangyayari niyan, tatlong Excel ang nakabukas ko. Yung report, yung Excel na pagkukumparahan, at saka isang BOL. Dito tayo gagawa ng bagong book 1 o bagong Excel kasi dito tayo gagawa ng magic. So, ulitin ko, kinopy-paste, kakopy ko, and then ipipaste ko dito, paste special Unicode text. Kasi, pag pinaste ko lang yan, boom, hindi niya nasunod yung format. So, magpipaste special tayo, Unicode text, i-delete ko to, i-delete ko tong dalawa kasi hindi ko kailangan yung mga yan. Ang kailangan ko lang ng mga detalye ay yung BOL number at ang net weight para lang mag-match yung dalawa. Okay? So ngayon, titingnan muna natin baka sakaling may BOL na nag-duplicate may duplicate BOL. Para sa RTX, wala. Kung may nag-red dito, sa kahit saan man dito, duplicate yon. Tingnan natin dito. Sa Excel kaya, merong BOL ba na nag-duplicate? Boom, wala din. Ngayon, malalaman natin kung nagmamatch lahat yan kung hin-highlight ko yung C, pindutin mo yung control, i-highlight mo din yung A. Highlight cell rules, duplicate values. Boom, nag-ret lahat. Ibig sabihin, kung anong mga BOL na nakasulat sa Excel, yun din yung mga BOL na nakasulat sa Realtronics. Okay na tayo. Pwede natin i-delete to kasi sigurado tayo na pares ng mga BOL na nakasulat. Since ang pagkaka-arrange ng Excel na report nila laging in order, increasing order, pansinin mo, 29942, 29943, 29944, etc. etc. Pataas ng pataas, gano'n na din yung gagawin natin dito. Pag kinlik ko itong rectangular na may triangle sa loob, yun yung select all niya. Sort and filter, sort A to Z, i-arrange din niya yung dito. So, pag inedit ko to, ayan, mas madali kapag ganito yung ginagawa. Okay. Pagkaparehas na yung arrangement ng Excel at saka ng RTX. Ngayon, titingnan na lang natin, since magkatabi na sila, itong BOL, itong net weight ng RTX o Salesforce. Ito naman yung BOL at net weight ng Excel. Hindi ko lang makopy and paste to kasi tingnan mo, hindi siya magalaw. Pwede ko i-highlight to. Pwede ko ipunta yung, pero dito hindi ko tinatry kong pindutin, ayaw niya. So, wala tayong magagawa. Kailangan ko na lang siyang tignan manually. Okay. So, ano ang weight ng 997? 44,460, 50,020, 46,420, 47,500, 48,740. Double check, 48,740, 47,500, 46,420, 50,020, 46,460. Okay, so may 17 na lang tayo na kailangang i-check. 46,000, 20, 46,680, 20. Okay. And okay, 48,680, 48,500, 47, 47,320, 48,200, 47,960. Last 5. 48,200, 49,280, 49, 49,960, 47,700. 49,280, 49, 49,960, 47. Okay. So, tapos na. Wala tayong irereklamo dito sa Excel na to. Ibig sabihin, tapos na yung report natin. Aayusin ko lang yung tsura niya. Tapos, ito yung email kanina. Magre-reply to all lang ako. Plus, isasali ko si Alfonso. I-attach ko yung report kung may reklamo. At kung wala, sasabihin mo, nothing to report, thank you, ganyan. Pero kung meron, please see attachment. Thank you. Ganun lang. Nagkataon lang ngayon na dalawa lang yung Excel na kailangang ayusin. Pero kapag marami yon, uulitin mo lang naman yung step
for every Excel report, i-search mo sa Realtronics yung isang BOL, i-click mo yung job number para lumitaw lahat ng BOL niya, and then gawin mo na yung comparison. Yun lang. So,